Magandang umaga. Sabi pa ni Fernando ko, bukas, hindi ka nasisilakan ng araw. Hindi ka nasisikat ng araw. Isang balak lang. Kapag puno na sa loob, kahit na pupuno na sa loob. Ayun. Ito na ngayon. Pag-usapan naman natin ngayon yung mukhang isa sa pinakakurap na babaeng congresswoman na naging congresswoman sa Pilipinas. At ito'y walang iba kundi yung mayor kasalukuyan ng San Jose del Monte na si Florida Rida Perez Robes. Perez pa rin ang apelido, no? Sikat nga ang apelido ng Perez. Si Vince Perez na may-ari ng Alter Energy. Mamaya pag-usapan natin yan. Nasikat din siya, no? Sikat din siya sa kontrobersiya. Vince Perez, tsaka Vince Dizon. Tapos si Ari Perez na bata ni Vince Dizon ay nag-resign sa DPWH. USEC siya kasi inakusahan siya ni batang congressman na si Leandro Legarda Leveste na kontraktor na USEC ng DPWH. At yun naman, ang pag-usapan natin isang Perez din, no? Si Florida Rida Perez Robes na mayor kasalukuyan ng San Jose del Monte. Siya naman po ay tinuro ni Francisco Curly Diskaya na isa sa mga nangingikil ng pera sa mga Diskaya dahil sa mga proyekto. So ngayon, maliban dyan, may isa pang proyekto, multi-purpose building. Actually, 3 proyekto, multi-purpose building dyan sa San Jose del Monte. At hindi rin diniklaran tapos na, pero hindi pa tapos. Hindi pa nga nagawa eh. Anong klase ito? Rida Robes. Anong klase ito? Talagang kaming Robes. Sabi pa ni Fernando po, bukas, hindi ka nasisikatan ng araw. Kapag puno na sa loob, isang bala ka lang. Wala, hindi ako nagtitreat Inaano ko lang mga famous lines ni Fernando Po Jr. Okay? Pag-usapan natin. Muna, ipresenta ko muna yung sinabi ni Curly Diskaya sa Senate Blue Ribbon. At pagkatapos dyan, puproceed tayo sa proyekto na nakikita na viral ngayon na hindi natapos pero kiniklaim na natapos na. At ito'y proyekto ni Congresswoman Rida Robes. Nung congresswoman pa siya, ngayon mayor na siya ngayon. Nagpalitan sila ng asawa niya. Pareho naman mag-asawa na to na mga the conjugal thieves. Conjugal thieves ng San Jose del Monte. So, unahan natin. Pakinggan muna natin si mga Diskaya. Panibagong pagsubok. Unti-unti nagsilapitan ang mga district engineers at mga regional directors ng DPWH at mga chiefs of staff na mga mambabatas na nag-aalok ng mga proyektong sinasabi nilang pondo ng mambabatas. Noong una, sinubukan naming labanan ng mga ito sa pamamagitan ng pagre-report sa DPWH at pagpapadyaryo ng mga tiwaling kawani ng gobyerno, subalit hindi sila natitinag sa mga ito. Sabi nila, dapat tanggapin namin ang realidad na dapat kaming magbayad sa mga pambabatas kung gusto po namin magpatuloy na magkaroon ng project sa gobyerno. Yan ang realidad. You can never win if you're a contractor. If you want to stay as conscientious as you are and you want to stay as a clean contractor, you will never win. Ako'y may sisiwalat din sa Marinduque naman, pero sa sunod na lang siguro yon. At super naghihintay na yung pinakamalaking flood control contract scam. Doon sa Mindanao naman, pero sa huli ko na lang babanat yan. Abangan nyo na lang yan. Ito muna, pagbibigyan muna natin ito si Florida Rida Perez Robes, asawa ni Arthur Robes. Kung hindi, binabala nila na matatanggal na sa listahan ang kumpanya namin at hindi na makakakuha ng kahit anong proyekto.
Hindi namin ginusto kailanman na mapasama sa ganitong sistema, pero kailangan namin magpatuloy para sa pamilya at mga empleyado namin. Dahil sa aming paglaban sa mga tiwaling bidding, maraming beses naming naranasan na ma-disqualify ng Bids and Awards Committee ng DPWH na hawak ng mga mambabatas na nagpondo sa proyekto. Dahil naiipit na ang aming negosyo, lumulubog na kami sa lumalaking utang ng kumpanya at peligro sa buhay ng aming pamilya. Napilitan kaming makisama sa kalakaran kahit labag sa aming kalooban. Magandang umaga po, Naman, Mr. si Chair Robes. at kagalang-galang na senators at miyembro ng Blue Ribbon Committee, lalong-lalo po kay Senator Rodante Diretso nyo na, Marcoleta. diretso na. Number 15, sorry po. 16, paulit-ulit kaming ginamit ng mga nasa pwesto sa sistemang ito. Wala kami magawa dahil kung hindi kami makikisama, gagawa nila ng problema ang project na na-award sa amin sa pamamagitan ng mutual termination o pagkakaroon ng right-of-way problem na parehong nagdudulot ng hindi matuloy ang implementasyon ng mga proyekto. Matapos naming manalo sa mga bidding, may mga opisyal mula sa DPWS ang lumalapit sa amin para humingi at kumuha ng bahagi niya sa halaga ng proyekto. Ang hinihingi nilang porsyento ay hindi bababa sa 10% at umaabot pa sa 25% na naging kondisyon upang hindi maipit ang implementasyon ng kontrata. Ito ay binibigay namin sa kanila ng cash. Ang bawat transaksyon ay may karampatang voucher at ledger na nagsasaad ng mga araw at kung kailan nila ito natanggap. Ilan sa kanila ay sina Terence Calatrava, former Undersecretary of Office of the Presidential Assistant of the Visayas of the Philippines, Kong Roman Romulo of Pasig City, Kong Jojo Ang of Uswag Ilonggo Party List, Congressman Patrick Michael Vargas of Quezon City, Kong Juan Carlos Arjo Aitaide of Quezon City, Nicanor Nicky Briones of AGA Party List, Congressman Marcelino Marcy Teodoro of Marikina, Congressman Florida Robes of San Jose del Monte, Bulacan. Congressman, Robes? Robes yun, hindi Robes. Okay, ulit. Nicky Briones of AGA Party List, Congressman Marcelino Marcy Teodoro of Marikina, Congressman Florida Robes of San Jose del Monte, Bulacan. Florida Robes, hindi congressman, congresswoman, Florida Robes. O, yan ha. Mayor Florida, Rida Robes. Binanggit pangalan mo ha. Wala si Curly Discaya ang nagbanggit niya. Advice kita, isang unsolicited legal advice. Ay, mula sa disbarred lawyer. Magsampa ka ng kasong disbarment laban kay Curly Discaya. Advice ko lang yan. Hindi ka po pwede makapagsampa ng libel case. Kasi mahilig ka magsampa ng libel case eh. Ito, hindi mo pwede masampa ng libel case. Itanong mo yan kay attorney, kung sino mga attorney mo, hindi ko nababanggitin. O bakit, alamin mo sa kanila, bakit hindi mag-successful yung libel case mo dyan. Okay? So ito ngayon, pagkatapos dyan, may isa pa, hindi lang sa flood control. O, pakinggan muna natin itong isa. Hindi lang sa flood control. Ito naman, 197 million na Hall of Justice ng San Jose del Monte. Nireport na po na kompleto na. Pero, hindi pa tapos. Paano ba ito? Mayor Rida Perez Robes. Sikat ngayon mga Perez Si Ari Perez, Yusek ni Vince Dizon. At saka si Vince Perez, yung boss ng Alternergy. Pag-usapan natin ng Alternergy later on, kung ano yan. Yan, pakinggan muna natin ito siguro yung nangyari dito sa Hall of Justice na walang justice sa SGDBM. San Jose del Monte, Hall of Justice na walang justice.
Oh. Kaya pala nangungupahan lang yung mga korte sa CSG-DBM. Kasi hanggang ngayon hindi pa tapos yung kanilang building. Grabe naman oh. So paano ngayon ang San Jose del Monte na RTC? Hiwa-hiwalay sabi ng aking staff. Magkakahiwa-hiwalay na sila. O ito, pakinggan natin. Ayan yan ang footage. Diyan dapat tatayo yung tinatawag na Hall of Justice. Oh, yan oh. Yan oh. Oh, asan ang Hall of Justice diyan? Ah. Hall of Injustice. Ayan. Ano ba klase ito? Mayora. Ha? Ang galing nyo naman magdiskarte ng asawa mo na si Arthur Robes, hindi pa kayo natatanggal dyan, hindi kayo natatalo-talo dyan. Mula nang inagaw ninyo, tapos nagkipagkutsabahan pa kayo sa prime water, tapos ngayon isipain yung prime water. Nagsigsita niya, nagbibigay ko nun na pera ni Nancy Binay dyan. Hindi Binay. Si Villar. Cynthia Villar. Binigyan daw kayo ng pera para mapasok ang kontrata ng Prime Water. Oh. Nakasuhan pa dyan yung kalaban ninyo na matindi. Barangay Poblasyon, Yan. Ilawod, Cuartero Capiz, sinuning kontraktor ni naguyang kasang buwis ang mga katauhan. Anawa di bramo. Pumasok pala doon, natapos na yung video. Pumunta doon sa video ng Capiz. So, yan, basta, yan, hindi pa nga natayo yung Hall of Justice, naging injustice na. The injustice of it all it has already been reported as completed. Completely stolen pala, hindi completely built, completely stolen. Ayan. Ano yan? Mayora Robes. Paano kayo yan? How will you justify that to the people of San Jose Namian del ka mo Monte? sini? How will you justify it to the people of San Jose del Monte? Oh, ito. Tingnan pa natin. Yan nakita ba niya? Palakihin natin. Pero basahin ko muna yung mga comments dyan. Ito may comment, pinost pala ito ni Irene Del Rosario noong October 13. Pinost siya noong alas 10:11 ng gabi. Sabi dito, ano kayang sinasabi ng mga trolls dito? Yan ang tanong niya. Basahin natin. Isang netizen ang nagpadala sa atin ng litratong ito. Hindi ito flood control project, hindi din ghost project. Proyekto na multi-purpose hall. Tanong nila, bakit hanggang ngayon ay nakatingga at walang gumagalaw na proyekto na ito na napatatagpuan sa Sapang Palay National High School? Ang proyektong ito ay may completion date na May 1, 2025 at may pundong mahigit 96 million. Pero sa kasalukuyan ay nakatingga pa rin ito. Hindi pa nga naumpisahan, no? Wala nakakaalam kung ito na ba ang sinasabing multi-purpose hall na nagkakahalaga na 96 million? Ayan. Ito, basahin natin mga sumasagot dito. Sabi ni GR, real talk lang naman po. Kung sa mga naipagawa, marami naman ang okay at maganda at pinapakinabangan.
ng mga San Joseño tulad ng People's Park sa proper sports complex sa Minuyan, yung convention center sa Motorpool, yung hospital. Pero ito, hindi yung pinag-usapan. Itong pinag-usapan ko natapos o hindi. Sabi naman ni Jenny Herrera, sana naging fair. If mali, wag na bigyan ng dahilan. Wag mag one-sided lang. Nasaan na ang malaking halaga na yan? O, yan. Rida, ipaliwanag mo bakit nawala rito. Rida Robes. Anarkima Monte, unang tingin para sa simenteryo. Para lang simenteryo. Hindi pa naumpisahan yung ang proyekto, patay na. Johnny Herrera, maraming pinapaganda pero marami pang need na mauna. Ay, ang pera kasi dyan, ang logic dyan, ang pera na tapos na. So, marami siyang taga-depensa, marami din naman ng iba pinagawa. Anong klase itong mga taga San Jose na ito? Ano ba kayo? Hindi ko alam kung anong klaseng animal kayo meron dyan, no? Basta this is where your taxes go. O saan? Kahit mataga Mindanao, may part ng tax dyan. Construction of multi-purpose building sa Pangpalay. National High School, Barangay, ano bang barangay yan? Fatima, sa City of San Jose del Monte. Grand Cost Builders Corporation. Oy, ang kontraktor na to, kailangan makasuhan. September 4 ang date started, 2024. Ang contract completion date, May 1, 2025. Wala pa rin. Kita mo, wala pang umpisa. Contract cost, 97,960,000 pesos and 480. DPWH, Bulacan District First DOP ito. Kontrata ba ito nila ni Bryce Hernandez? Anak ko. Ito ito yung multi-purpose building Anak ng tets. Itong mga contract. Ito meron pa din sa Minuya, multi-purpose building. Ang cost ay 9 million. Maliit lang ito. Para lang sa Barangay Minuyan proper. So, ang contractor, Grand Coast Builders Corporation. Region 3, Bulacan. Second District Engineering Office ito. Hindi ito sa kanila ni Bryce. Sa sunod, construction of multi-purpose building. Again, 97,960,000. Completion date, starting date, September 4, 2024. Nakalagay, completed. Report, 100%. Sa likod natin, Barangay Fatima pala. Fatima 4, San Jose del Monte. So, Grand Coast Builders din. Sunod is construction of multi-purpose building. September 4, 2024. Completion date, April 1, 2025. Reported as completed. Grand Coast din. Ano ba yung Grand Coast na contractor na yan? Matanong nga si Rida Robes, bakit pa na yung Grand Coast na nanalo dyan? Huwag niyo sabihin, ituturo niya yung second Bulacan District Engineering Office ang may pakana niyan. Hindi po pwede. Kasi po, yung mga contractor, ang mga District Engineering Office po ay wala silang say kung sino mananalo. Ito po ay dapat si Rida Robes sa magdidikta kung sino contractor. Baka kulang naman si Chavit, ubos yata mga DDS. Bakit naka to si Chavit? Baka kulong naman si Chavit. Ano naman ito? Bakit ang Grand Coast ba sino may-ari? Tanungin natin. Grand Coast Construction. Anong pakialam ni Chavit dito? Ba't na ba banggit sa Chavit yan? Ay, nako. Kevin Gonzales ang may-ari. The company presents itself as a
trusted general contracting partner offering services ranging from residential. Ano? Sino ba ito? Grand Coast. Tingnan nga natin itong kontratang ito. Hindi iba, Grand Const pala, hindi Grand Coast. Sorry sa Grand Coast. Grand Const Builders Corporation. Grand Const. Yan. Ang may-ari si Benvenido Silvano. Siya nakalista na presidente at ang kanyang base ay sa Pasig, Metro Manila. Ang kanyang mga proyekto ay highway, street, and bridge construction. Tapos, multipurpose building, siya nakakuha ng kontrata. Grabe naman, ang galing mo naman. Magkano kayo binibigay mo kay kay Rida Robes at nakakuha ka ng kontrata na ganong kalaki? Ulitin natin ito, i-post natin ito, i-post na. Baka hindi nyo pa nakita. Ayan yan ang contra cost. Yan. Yan hindi pa tapos. Grabe naman, pati tapos dalawa nang ni-report natin, yung isa yung San Jose del Monte Hall of Justice na naging Hall of Injustice. Nako. Magbasa na lang tayo ng comment dito. Leon Raf Rivero, hindi na gobyerno ito, isa ng sindikato. Sindikato na ito. All Walks of Life Flags. Jadya Rojas, Andy Jadya Rojas. Many shall be purified, made white and refined, but the wicked shall do wickedly, and none of the wicked shall understand, but the wise shall understand. Daniel 12:1. Tapos sa karugtong niya, Bible passage pa rin. The memory of the righteous is blessed, but the name of the wicked will not. Proverbs 10:7. So, Pastor Rodi Rabi, good morning, Dr. Kausing. Ito po si Dr. Tiradora. So, Raimundo Ribucas, baka kulong naman si Chavit, maubos yata mga DDS. Tika mo na, matanong kita, Raymond Ribucas, bakit pinasok si Chavit dito? Wala namang kinalaman si Chavit dito. All Walks of Life, Vlogs, Andy, Jadya Ruas, former Narbacan, Ilocosur, Mayor Luis Chavit Singson, is facing multiple plunder and corruption complaints filed before the Office of the Ombudsman. October. Gumanti na sila. Gumanti na sila kay Chavit. Okay? Tapos, baby, dapat na talaga mag-aklas ang bayan. Pinalalayas ang ama sa pwesto, dapat palayasin na rin ang anak. Bing Diboke, sir, Madam Diboke, Manang Bing, good afternoon, Doc Attorney Toto, halong gid pirmi. Yan ya, yan, bahutot. Yan, kanta. Mayor, Mayora, Florida, Rida Perez Robes. Ano ito? Paliwanag mo. Dapat ikulong ka na. Nakakahiya kayong dalawa ng asban mo na si Arturo Robes. Walang ginagawa kundi nakawan nyo lang ang San Jose del Monte. Grabe kayo. Sige, ayan na lang muna. Hayaan natin siguro. Just give me more documents. Kung hindi magkakaso itong ICI na to, ako ang kakaso.